Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang isang nakaka-intrigang balita na tiyak na makakakuha po ng atensyon ng mga crypto enthusiasts at investors. Yan, ito po ang pagkikita ni Ginoong Michael Saylor at saka si Ginoong Eric Trump. Ano nga ba ang nangyari sa pagkikitang ito? Bakit po ito mahalaga? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, ano nga ba ang nangyari sa pagkikita ni Ginoong Michael Saylor at saka si Ginoong Eric Trump? Yan, ang meeting na ito ay naganap sa Mar-a-Lago, ang pribadong club ni President-elect Donald Trump sa Palm Beach, Florida. Ang balitang ito ay nagsimula ng mag-tweet. Yan, nagsimula po nung mag-tweet itong si Ginoong Eric Trump tungkol po sa kanilang pagkikita at agad itong ni-retweet ni Ginoong Michael Saylor. Sa mga hindi po nakakakilala ay siya po ang chairman ng MicroStrategy. At siya na rin po ay isang Bitcoin maximalist. Yan, bagamat hindi po nila direktang sinabi ang detalye ng kanilang pinag-usapan, parehong nagbigay po ng pahiwatig ang dalawa na ang usapan po nila ay umiikot or tungkol kay Bitcoin at sa crypto industry. Yan, sabi nga ni Ginong Eric sa kanyang tweet, "Two friends, one passion." Yan, Bitcoin. Samantalang si Ginoong Saylor naman ay nagdagdag ng kaunting intrigue sa kanyang sinabi. Kung saan ay ayan, Bitcoin is on the menu at Mar-a-Lago. Ayan naman yung sinabi ni Ginoong Michael Saylor. Ayan. At meron po silang larawan dito. Yan, ang tangkad po pala ni Ginoong Eric Trump. Ayan. Yung nandito po sa bandang ating kaliwa, ayan po si Ginoong Michael Saylor. Yung nandito po sa kanan ay yan po si Ginoong Eric Trump. Yan, ang anak ng President-elect na si Donald Trump. Yan. Tangkad niya. Ngayon ay sino nga ba itong si Michael Saylor at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon? Yan. Para sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Michael Saylor ay isa po siyang kilalang Bitcoin maximalist at dati po siyang CEO. Yan, siya po ang dating CEO ng MicroStrategy, isang kumpanya na malaki po ang puhunan kay Bitcoin. Siya ay isa sa mga prominenteng tagapagtaguyod ng cryptocurrency, particular na po si Bitcoin, bilang strategic reserve asset. Malaki po ang respeto sa kanya ng crypto community dahil sa kanyang malalim na kaalaman at impluensya sa industriya. Bukod dito, si Ginong Saylor ay aktibong sumusuporta kay Donald Trump noong panahon ng kampanya nito dahil sa mga positibong pananaw ng administrasyong Trump sa cryptocurrency kumpara sa Biden administration. Sa katunayan ay sinabi po ni Ginong Saylor na handa siyang magbigay ng payo sa incoming Trump administration patungkol sa digital asset policies. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon naman ng crypto community? Yan, ang tweet po ni Ginong Saylor ay agad pong nagdulot ng kasiyahan sa crypto community. Marami po ang nagbigay ng positibong reaksyon at karamihan ay naniniwalang ang meeting na ito ay nagpapakita po ng dedikasyon ng incoming Trump administration sa pagtaguyod ng crypto industry. Ang iba naman ay nagbigay po ng prediction na maaring tumaas ang presyo ni Bitcoin dahil dito. May ilang espekulasyon din na maaring ang usapan ay tungkol sa paglikha or pag-create ng isang US Strategic Bitcoin Reserve. Si Ginong Saylor bilang isang eksperto sa larangang ito ay kilala sa pagsuporta sa ideya ng paggamit ng Bitcoin bilang bahagi ng mga reserve asset ng mga kumpanya at maging ng gobyerno. Isang halimbawa po nito ay ang kanyang matagumpay na pag-convince sa platform na Rumble na mag-invest kay Bitcoin. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng Bitcoin on the menu na sinabi po ni Ginoong Michael Saylor. Yan, ang Bitcoin on the menu ay maaring metaphorical. Ipinapakita po nito na si Bitcoin ay isang mahalagang bahagi ng kanilang usapan.
Hindi natin alam ang eksaktong detalye, ngunit malaki po ang posibilidad na pinag-usapan nila ang posibleng mga hakbang ng Trump administration upang palakasin ang crypto adoption sa bansang US. Kung tama po ang espekulasyon na ang topic ay tungkol sa US Strategic Bitcoin Reserve, malaking bagay ito para sa global crypto market. Ang ganito pong polisiya ay maaring magdala ng mas mataas na kumpiyansa kay Bitcoin bilang isang lehitimong asset at hindi lamang isang speculative investment. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, kung magiging mas pro-crypto ang Trump administration, maaari po itong magdulot ng mas maraming international investments kay Bitcoin. At syempre hindi lamang kay Bitcoin, maging sa iba na ring mga cryptocurrencies. Para po sa mga Pinoy traders, ito po ay nangangahulugan ng mas malaking potensyal na pagtaas ng presyo ni Bitcoin, kung saan ay maaring magbigay ng mas mataas na kita para sa mga nagho-hold nito. Bukod dito, ang mas malinaw po na polisiya tungkol sa cryptocurrency sa US ay maaring magdulot po ng domino effect sa iba pang bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Maaring magkaroon po tayo ng mas maayos na regulasyon na magpapadali sa pag-adapt ng crypto sa mainstream na economy. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagkikitang ito ni Ginoong Michael Saylor at saka Ginoong Eric Trump ay isa lamang patunay na si Bitcoin at ang cryptocurrency industry ay patuloy na lumalago at nagiging mas mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya. Para sa atin, mahalaga po ang ganitong mga balita dahil ipinapakita nito na ang crypto ay hindi na lamang isang niche market, kundi isang malaking bahagi ng future ng finance. Bilang isang Pinoy crypto investor or trader, dapat po tayong manatiling updated at patuloy na mag-aral tungkol sa mga ganitong developments. Tandaan, ang kaalaman ang pinakamalaking puhunan sa ganitong industriya. Kaya naman abangan natin ang mga susunod na hakbang ng Trump administration at kung paano po nito mababago ang landscape ng cryptocurrency hindi lamang sa US kundi pati na rin sa buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.